Umarangkada na ngayong araw ang pamimigay ng fuel subsidy ng Transportation Department sa mga transport operator at driver. Sa gitna yan ng 3 linggong malakihang taas singil sa presyo ng langis, bunsod ng giyera sa Middle East. Ayon sa DOTR, iba-iba ang halaga ng subsidiya ng mga operator depende sa transportation mode, mula 1,500 pesos hanggang 10,000 pesos. Ang mga driver ng bus, taxi at UV Express, 5,000 piso ang ayuda katapat ng ibinibigay ng Social Welfare Department. Maibabahagi ang fuel subsidy sa pamamagitan ng fuel subsidy card, bank transfer, e-wallet account at cash o check payout. Before, ang pinaka-major expense lang namin is yung mechanical parts. But right now, with the war sa Middle East, tumaas ang aming expenses, especially when it comes to the fuel prices. No? Before, ang fuel prices natin, nasa mga 35% lang na expense namin. Pero ngayon, umaabot na kami ng 70 to 80% na expenses. Natutuwa naman ako ngayon, pati ang mga driver binigyan ng subsidy individually. Itong nakuha namin, kaya naming ipangbili muna ng diesel na rollover na lang. Sana, ang request namin sa Presidente, bigyan kami ng programa, yung continuity na mabubuhay talaga ang mga bus operator at ang mga driver para makaserbisyo kami sa commuters. Saksi mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa payout. May panawagan din siya sa mga transport operator. Tulungan niyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Binabantayan ng mga otoridad ang mga terminal tulad ng PITX sa posibleng pagdami ng mga pasahero ng bus dahil mas pipiliing makatipid kaysa gamitin ang sariling sasakyan sa pagbiyahe bunsod ng mahal ng produktong petrolyo. At 1 linggo bago ang Semana Santa, inaasahan ng gobyerno na makakatulong ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga bus operator at iba pang public transportation sa kanilang mga pasada. Sa PITX napansin na ang bahagya o wala pang 5% na pagbawas ng biyahe ng mga operator. Pero kung patuloy na sisirit ang presyo ng langis, pinangangambahan kung dadami pa ba ang magtitigil pasada ng ilang kumpanya. Hopefully, sufficient. No? Kaya lang hindi naman din natin sila siyempre mapipilit kung hindi nila kaya i-sustain yung operations nila. Binalita naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na mababawasan ang airport fees at charges sa mga paliparang pinangangasiwaan ng gobyerno mula April 1. Epektibo ang pulisiya sa loob ng 3 buwan. To stabilize the price of airfares, ang ating mga CAAP-operated airports po, we're going to reduce the terminal fee, no? And makikinabang o makakaroon po ito ng reduction up to 200 per passenger. Kung ang ticket po ninyo ay 2,000, but because of the reduction of the terminal fee, makakaasa po kayo na ang ticket nyo ay papalo na lang ng 1,800. Ganon din po sa ating mga airline companies po, no? Yung mga navigation charges natin tulad ng take-off and landing fees po, pinadiskwento na rin po natin yan sa CAAP at pwedeng umabot hanggang 5,000 per landing o per take-off ang matitipid. Magkakaroon naman ng pansamantalang piso RoRo terminal fee sa loob ng 6 na buwan para sa mga Class 3 at 4 vehicles na nagdadala ng raw at unprocessed na agricultural goods para masiguro na hindi apektado ang distribusyon nito. Samantala, nagsimula na rin ang payout ng Social Welfare Department ng 5,000 pesos na ayuda sa mga TNVS drivers. Pero may ilan na wala rin sa listahan. Paliwanag na Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nag-filter ang mga transport network company ng anilay hindi aktibong mga driver o yung paisa-isa lang ang biyahe sa loob ng 1 buwan. Maaari ding natanggal sa listahan dahil daw may mga TNVS driver na motorcycle taxi driver din o di kaya tsuper ng jeep. Everybody should be included. Basta TNVS driver siya, hindi naman namin qualify kung siya very active or they're not active at all or kulang ang papeles nila, hindi na namin muna isisilipin lahat yan. We hope to complete this list by, if not today, by tomorrow so that maproseso na po sila and we can coordinate with DSWD for a special payout date. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Jello Mantaring, Newswatch Plus.